Hello, magandang araw po, si Dr. John po rito. Ngayon po pag-usapan natin yung medyo nagte-trending dito sa TikTok na sakit, yung sarcoma. Kasi may isang doktor na vlogger na nagkaroon ng sarcoma, no? Ano ba itong sarcoma na ito? Ang sarcoma po ay isang cancer sa buto, sa joints or mga connective tissues, no? Pagka sa buto ito nakita, ang tawag dito ay osteosarcoma. Pwede rin ito sa mga connective tissues or soft tissues, yung tawag na soft tissue sarcoma, gaya ng liposarcoma, leiomyosarcoma, ganyan. Marami po yung klase. Ang sarcoma na ito ay dalawang klase po, no? Pwedeng slow growing at saka yung aggressive na sarcoma. Yung mga slow growing, madali lang po yung maganda ang prognosis niyan kasi tatanggalin lang yan, mawawala na yung tumor at saka yung cancer. Pero yung mga high grade sarcoma na tinatawag, bukod sa surgery, kailangan pa yung ng chemotherapy, radiation therapy. So ano ba talaga yung cause nitong sarcoma, no? Unknown pa po ang cause ng mga cancer. Kasi kung alam na yan, talaga madali na yung gamutin. Kaso, ang karaniwan ng cancer ay unknown po ang cause. Ang pinakakaraniwang alam lang na mga doktor ay yung genetic cause. No? Yung mga genetic na sakit na nagkukos ng mga tumor or cancer. Yung sinasabi po nila na yung stress nagkukos ng cancer ay wala pa pong masyadong study regarding that na nagpapatunay na link talaga yung stress sa cancer. Yung mga iba pa pong, may mga risk factors, no? Ang risk factors, yung mga bagay na sinasabi nila na nagkakaroon ng increase ng possibility na magkaroon ka ng sarcoma pagka meron kang mga bukol-bukol na tumutubo, na-expose ka sa radiation, na-expose ka sa mga certain chemicals, yan. Pero those are risk factors lang. Ibig sabihin po, kahit ma-expose ka, hindi 100% sure na magkakaroon ka ng sarcoma. O pwede namang hindi ka ma-expose doon, pero magkakaroon ka pa rin. So, ano ba yung mga simptomas na nararamdaman pagka may cancer na ito? Karaniwan po bukol lang eh. Meron lang bumubukol, namamaga. Pagka bone ang natamaan, yung osteosarcoma tinatawag, may pain po yan. Sumasakit yan. Yun lang po yung karaniwan. Yung pamamayat, yung unexplained weight loss, nangyayari na lang yan pagka on the later stages na, pagka medyo far advanced na yung cancer. Tapos kung yung nahihirapang huminga, depende po yan sa lugar. Halimbawa, nasa tiyan or nasa lungs yung cancer o sa chest, nape-press niya yung lungs ng pasyente. Doon po nahihirapan niyang huminga. Paano po ba yung gamutin ito? Karaniwan po, kagaya na nabanggit ko kanina, surgery, yung pagtanggal ng bukol, pag maliit pa or yung low grade na tinatawag. Pero pag hindi naman, kung far advanced na, may kasamang radiation therapy, yung ina-expose sa radiation yung pasyente at saka chemotherapy, binibigyan ng mga chemicals or medicines na pumapatay doon sa cancer cells. May mga bago pong treatment, yung targeted treatment na tinatawag na ang pinapatay lang yung cancer cell, hindi yung mga good cells, no? Pero under study pa yan. Tapos yung immunotherapy, yung ginagamit naman yung sarili nating immune system para labanan yung cancer. Mga promising na gamot po ito, pero dinidevelop pa sa ngayon. So, yun lamang po. Hopefully na dagdagan ko yung inyong kaalaman sa sarcoma, no? At hindi kayo nagpapaniwala dun sa mga iba-ibang post na hindi naman tama. Yun lamang po, si Dr. John po dito.